Boss Dada, comment na sa live ni Tatay Digong. Hindi po pa napapanood. Di ba paano naman ako magko-comment kung hindi ko pa napapanood. Oy, Safety and Security Vlog, padala mo na sa akin yung LTAP mo. Para mapasubukan na natin kung mailalabas na natin yung Glock 48 natin. Ikaw talaga. Meron ka naman ID nung LTAP, di ba? I-send mo lang sa akin para i-send ko kay Trust Trade. Pero kung wala, okay lang. Bayan mo na. Oh, ito. Sige, i-ano natin. I-play natin itong abusadong pulis. Ay, grabe talaga tong mga pulis na to. Hindi na naubos itong mga abusadong pulis sa Pilipinas. Sabi nila, hindi lang mga congressman, senador at mga nasa sekretary ng gobyerno ang abusado. Kailangan tayo rin. Sila lang ba yung mayaman? Ito matindi. Mantakin mo, umakyat sila sa bahay ng kanilang binaybas operation. Binaybas ba to? Hindi, ng kanilang ni-raid na wala naman silang warrant. O sige, panoorin natin to at nang makita nyo, sayang nandito sana si Buster. Kasi si Buster dating pulis yun eh. Malupit daw yun eh, si Buster na pulis eh. O, pakita natin to. Pandibulacan na nang-aresto ng di naka-uniforme at walang search warrant. Nag-init din ang ulo ng ilang senador sa pagtangging sumagot ng ilan sa mga dawit na pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa CCTV footage na ito nakuha noong August 12, 2023, kita ang sunod-sunod na pagdating ng mga lalaking yan na nakabonet sa bahay ni Rodelio Vicente sa Pandibulacan. Sa sunod na kuha ng CCTV, nagkaroon ng komosyon ng isa sa mga lalaki at si Rodelio na nakahubad. Nahagip din sa CCTV ang isang nakabonet na galing sa bubong ng bahay. Ilang saglit lang, muling nagkagulo. Isang nakapulang t-shirt naman ang sinapak ng nakabonet. Ang mga sumugod at nanapak na lalaki sa video, pulis pala. Tarantado, no? Ibang klase. Wasan yung mga pulis na yan? Walang hiya. Pakinggan natin itong sasabihin ng mga animal. Dinig sa Senado, isinumbong ni Rodelio ang iligal na pag-aresto sa kanya at sa kanyang mga anak ng mga pulis sa video. Ang tanda na niyan? Ang lalaki niyong mga tao kayo? Napakatanda na nito, gaganyanin niyo pa. Sige nga, ano bang ginawa mo kasi? Nag-isa ang mga opisyal ng Bulacan Provincial Police Office matapos masita na hindi naka-uniforme at nakabonet ang mga pulis. Wala rin silang hawak na search warrant. Sagot ng Bulacan PPO, mga asset sila na maghahain ng search warrant laban sa isang Elmar Conque. Nagtatago raw ang suspect sa bahay ni Rodelio. Si Rodelio, nanlaban daw ng makaharap ang mga pulis. Hindi man lalaban. Na nakapambahay kayo tas nakabonet. Ano kayo, superhero? Pucha, miski ako eh. Subukan yung gawin yan sa San Miguel, Bulacan. Doon sa may, kung tawagin nila ay Duplas, yung sa may Kamyas kung tawagin nila, puro NPA doon. Subukan yung umakyat doon ng mga nakabonet kayo. Tapos gawin nyo yan, pucha, mabubutas ang mga bumbunan ninyong mga hayop kayo. Diba, mukha ka naman tanga niyan. Sino ba naman hindi magugulat, pipiglas? Bigla na lang may naka-short pants, naka-sando, naka-bonnet. Tapos bigla kang hinahablot-hablot. Talagang papalag ka. Pasalamat nga kayo, walang baril yan si tatay. Baka nabaril kayo niyan eh. Pero malamang kung may baril si tatay, malamang siya nabaril nitong mga punyeta na ito. Palagay ko, Bal, totoo yan. Palagay ko nakapanood ito ng Ninja Family. Walang hiya naman itong mga ito. Yung mga ninja, sa gabi yan umaano. Sa gabi yan kumakaluskus. Oh, so, nanlaban daw si tatay. Sino ba naman hindi man lalaban po siya? May umaakyat sa bubong. Merong sumusuot sa, may tumatakbo sa gilid. Nakabonet. Ano ba yan? Pero kwento naman niya sa pagdinig. Sabi niya, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibig lang sila, no? Ayan, no? Pakina niyan. Paano mo hindi pagkakamalan ng mga ulul yan? Ng mga hold-upper? Pagkakamalan mo ba pulis yung mga yan? Pagkakamalan mo hold-upper yan, papalag ka talaga. Meron pa nasa may bubong, saan ka naman? Opo. At nakabonet. Opo. Pero yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh.
Tumanggi namang magsalita sa pagdinig si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo, Chief of Intelligence ng Pandi-PNP na nanguna sa operasyon, bagay na ikinaini sa Senator Raffy Tulfo. Sir, I hope to invoke my right against self-incrimination. Yung biktima, Ayop ka? Kalbo ka pa naman? Parang ang si Senator Bato, kalbo pa naman si Senator Bato. Tapos, tsakay talaga. I invoke my right to self-incrimination. Dapat, pwede na isilya elektrika to. Walang buhok eh. Di ba kinakalbo pag sinisilya elektrika? Diretso nyo na yan. ang makukulong pa ng di oras. Sana ma. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kwento ko lang, nakapolit mga ahinayupak na to. Bukod kay Rodelio, inaresto rin ang isa pa niyang anak na si Julius na pumunta sa presinto para hanapin ang ama. Umabot pa raw ng 1 linggo bago nakalabas si Julius matapos makapagpiyansa. Tinanong ko po kung nandun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Karantado, no? Ang takay mo, ako, tatay ko, dinala nila. Siyempre, pupunta ako, saan po yung tatay ko? Pucha, pati siya dinamay na. Ang inang mga pulis na ito. Utang ina nyo talaga, wala na kayong pagbabagong mga hayop kayo. Dapat talaga sa inyo, ewan, dapat masilya elektrika kayo eh. Tapos ang gagawin ng PNP na naman dito, i-dismiss sa serbisyo. Tatanggalin sa serbisyo. Itong mga ulupong na to, pupunta to sa mga gun for hire. Ayun, pucha, siguro mga halangang sikmura ng mga yan eh. Talagang maiinis ka. Sa totoo lang, alam mo, tinaas na ni Duterte yung sahod ninyo, hindi pa kayo nakontento. Ang inaasawa kasi kayo ng asawa ng madami, kaya hindi nyo alam kung saan nyo kukuhanin yung pera nyong mga hinayupa kayo eh. Inantong mga to, wala nang pagbabagong mga hayop. Mantakin mo, sa pulis ka dapat tatakbo, tapos yung panahon ni PRD, yung mga pulis ang sarap lapitan. Kaya nga yung mga pulis naging vlogger nung panahon ni PRD. Kasi pwede mo na silang lapitan. Ngayon, putya, nakakatakot na naman lumapit sa pulis. Pagka naka-uniform na pulis ka, umiiwas na naman yung tao. Anong rason? Bakit daw ka lumapit? Alam kung bakit. Ha? Nag-bill ka? Anong kaso? Direct assault po. Itong payat na ito, pupunta siya sa presinto para suntokin yung pulis. Tangina, ano to, si Ninyo, baliw? Kung baliw to para si Ninyo, gagawin niyo baka mangagat pa yun. O, tingnan mo, si Ninyo na baliw. O, tingnan mo, nasa NCRPO ngayon. Ito, vlogger ng NCRPO, patay tayo niya. Kainan niya. Ewan ko ba sa mga pulis natin? O anong nangyayari sa inyo? Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa lokalisasyon. Magagawa ko po ba yan ng lalaki ng mga katawan po niya? Pero nanindigan Magagawa mo ba may pagsuntukan sa pulis mag-isa ka? Ano yun? Si Rambo ka? Pupunta ka sa istasyon ng pulis tapos maranapa ka ng pulis? Tarantado ka pag gano'n. Tangina, itong mga pulis na ito, bobo talaga eh. Bakit mo sinong tanga maniniwala sa halimbawa ako, ang laki kong tao na to. Ang laki kong tao na to ha. Tapos sabihin ko na sinabunutan ako ni Ninyo, magdidimanda ako. Tangina, sinong maniniwala sa akin? Ang laki-laki kong tao. Eh di binasag ko mukha nun kung totoo sa totoong nangyari. Ewan ko ba? Pucha yan, dinala nyo pa sa Senado yung katangahan nyo. Eh kahit grade 5, hindi maniniwala sa sinasabi niyo, yung payat na yun, pupunta doon, direct assault, makikipagsuntukan sa pulis. Bakit buhay pa? Di sana binarilin nyo na. Sabi ni Garski, kahit sa GTA, hindi ko alam niyo ba yung GTA? Grand Theft Auto, ayan yung yung laro sa computer na putya na nangaagaw ng sasakyan ng pulis, nangaagaw ng sasakyan ng kusino, nananagasa, loko-loko yung laro na yan eh. O sige, diretso. ang mga pulis sa crime scene nila inaresto si Julius. Nandiyan pa po kami sir, malapit lang po din sir. Lamplak lang po yan sir eh. Tapos, Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin sir eh.
Ina-assault pa po. Lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami, sir. Tangina, paano hindi lalaban? Sinusuntok nyo. Anak na tinapay. Ano totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa istasyon po. Pumayag na sumailalim sa polygraph test ang mag-amang Vicente at ang mga pulis na sangkot. Kung ang National Police Commission naman ang tatanungin, mali ang proseso ng paghain ng search warrant ng Bulacan Police sa kasong ito. Dapat dala-dala nila yung uniformadong PNP officer at yun ang pagsaserve nila. Kasi kung intelligence yung purpose nila, hindi sila yung mag-a-arrest. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Sumumpa na yung mga sinungaling.